Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Edmundo. Taong 1968, si Ruma, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, nag-iisa lang sa buhay si Edmundo. Ang dating pamilya niya, matagal na siyang iniwan sa kadahilan ng may pag-uugali siyang labis na kinaayawan ng dati niyang asawa. Bukod kasi sa pabaya siyang ama, iresponsable din siya. Ang sa kanya lang, mairaos sa sarap ang kanyang sarili at pagkatapos nito, parang wala na siyang responsibilidad sa kanila. Nalulung din sa sugal itong si Edmundo, kung kaya't dumating sa puntong tuluyan na siyang nalugmok sa kahirapan. Magmula noong nawala sa kanya ang lahat, ni isa sa mga kinilala niyang kaibigan, walang tumulong. Bagaman masakit para sa kanya ang ganoong bagay, wala siyang pagpipilian kundi ang iusad ang kanyang buhay. Sa loob ng ilang taong pagtitiis, may nakilala siyang isang matandang dalaga na nagmagandang loob sa kanya. Hindi niya alam pero pakiramdam niya dito meron yung lihim na pagtingin sa kanya. Labis-labis namang nagtataka noon si Edmundo sa kadahilan ng napakapangit niya at napakadalang niya pang maligo. Ni hindi na nga siya nagmumukhang tao dahil sa dami ng kanyang mga balbas na animoy tumutubo sa kung saan-saang bahagi ng kanyang muka. Sa ilang buwang pagbibigay nito sa kanya ng pagkain, hindi naglaon na pilitan na din siyang makisama sa babaeng yon. Tinuruan siya nito kung papaano maghanap buhay, maging sa kung papaano mag-aral ng karunungan sa kaliwa. Dahil sa nakabaong puot sa kanyang kalooban, kaya na may hindi niya tinanggihan ang alok nito. Habang tinuturuan si Edmundo ng matandang dalagang yon, dahan-dahan naman niyang iniisip ang kanyang mga binabalak. Ang una niyang naisip na biktima, mga dating kaibigan niya. Pansin kasi niya ang mabilisang pagtaas ng estado nito sa buhay na siya namang labis niyang kinainggitan. Matapos siyang mapasahan ng matandang dalagang yon ng aral nito, akala niya hanggang doon lamang magtatapos ang lahat. Ngunit lingid sa kaalaman ni Edmundo na ang mga bagay na kanyang natutunan ay isa pa lamang paghahanda sa totoong pagpasa nito ng aral at abilidad. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa kanyang barong-barong, doon inilahad ng matandang dalaga ang tungkol sa kanilang gagawin noong gabing yon. Ayon dito, may pupuntahan silang lugar kung saan magsasagawa sila ng panibagong ritual. Sakto kasi noong biluga ng buwan, kaya angkop na angkop para sa pagpapalakas ng kanilang mga tinatangang aral. Matapos siyang marinig ni Edmundo, ni katiting na pagtutol sa kanyang guro, hindi niya ginawa. Makalipas lamang ang ilang minuto, agad din naman niyang isinilid sa bayong ang lahat ng sangkap na iniutos nitong kunin. Sa pagbaybay nila ng daan patungong gubat, wala naman siyang ibang inisip kundi ang makalikom ng mas mataas na abilidad sa ritual nilang gagawin. Nang marating nila ang isang parte ng gubat kung saan merong mga nakapaikot na puno sa patag na lupain, doon niya nasilayan ang uka sa lupang punong-puno ng mga putik. Bumubula-bula ang putik na yon na para bang mainit ang ilalim nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, agad namang iniabot ng matandang dalaga sa kanya ang dala niyang bayong. Pagkuha nito ng garapon, dali-dali nitong hinawakan sa ulo ang nakalagay doong sanggol at kasabay nito ang kanyang pagtapon dito sa putik. Paglapat ng walang buhay na katawan ng sanggol sa mga bumubulang putik, agad din naman yung pumailalim na parabang nilamon nito ng uka. Si Edmundo noon,
nanatiling tahimik, nagtataka sa mga susunod pang pangyayari. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang lumapit ang kanyang guro sa ukang yon habang patuloy na nag-uusal. Pagdating nito sa kinaroroonan ng uka, walang pag-aalinlangan nitong inilublob ang kanyang mga kamay habang patuloy na nag-aangil. Medyo nagtataka na noon si Edmundo, gawa ng pakiramdam niya, hinihila papailalim ang kanyang guro. Inaasahan naman niyang walang nilalang sa lugar na yon, lalo pat ang laki nito ay para lamang kasing laki ng bilao. Makalipas lamang ang ilang minuto, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang guro sa kadahilanang nasipat niya ang kaliwang kamay nito na unti-unting nagkakaroon ng mga bitak. Pilit pa yung nilalabanan ng kanyang guro sa pamamagitan ng mga usal, pero dumating na din sa puntong hindi niya yun nagawang makayanan. Pagbunot nito ng kanyang kamay, doon na silayan ni Edmundo ang hawak-hawak nitong bato na kulay itim. Matapos niya yung masilayan, bigla naman siyang sinunggaban ng kanyang guro at kasabay nito ang puwersahan nitong pagpalulun sa kanya ng bato. Nang mabitawan yon ng matandang dalaga, sakto naman ang pagkaputol ng kanyang braso. Habang nagsisisigaw ito sa sobrang sakit, si Edmundo naman noon nanatiling tahimik at pilit iniisip kung para saan ang batong yon. Maya-maya pa, nang medyo humupa na ang tensyon sa paligid, minabuti na nilang umuwi. Sa pagbagtas nila ng daan, patuloy naman niyang nasisipat ang kanyang guro na pinagpapawisan ng malagkit. Dahil sa mga pangyayaring yon, minabuti na niyang yon ay kausapin. Kahit papaano, nag-aalala din siya para sa kaligtasan nito, lalo pat yon ang taong tumulong sa kanya noong mga panahong siya ay walang-wala pa. Jonah, ayos ka lang ba? Nababahalang tanong dito ni Edmundo. Nang marinig ito ng babae, tumingin lang naman yun sa kanya habang pilit na tinitiis ang sakit na kanyang nararamdaman. Pagdating nila sa kanyang tahanan, nanginginig naman itong lumapit sa kanya habang bumubulong ng, "Sundin mo lang ang gusto ko, Edmundo. Pangako, babalik sa buhay mo ang lahat-lahat. Ngayon ang kailangan mong gawin, patayin ako at kainin mo ang laman ko. Ito lamang ang nag-iisang paraan upang maisakatuparan mo ang iyong hinahangad na kakayahan. Aswang ako, Edmundo, at yung batong pinalunok ko sa iyo, bertud yun ng lahi ko. Nararamdaman mo na ba? Sigurado ako, tumatalab na ang bisa niyan." Matapos nitong makapagsalita, patuloy lang naman yun sa paghalakhak na parabang nais na din itong mawala ng buhay. Si Edmundo naman noon, walang ibang ginawa kundi ang magmasid habang patuloy na pinakikiramdaman ng kanyang sarili. Makalipas lamang ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang biglang tumulo ang napakahaba niyang laway sa kanyang bunganga. Walang patid ang pagtulo nito at halos hindi yon maputol-putol. Ayon kay Edmundo, na bagaman bumahanan ng laway sa loob ng kanyang bahay, nakapagtatakang hindi siya nauuhaw. Pakiramdam niya marami pa din siyang laway kahit ilang balde na ang tumulo sa kanyang bunganga. Halos inabot din siya ng ilang minuto sa ganoong estado hanggang sa unti-unti na niyang nararamdaman ang pagkahumaling sa laman ng tao. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang balikat ng kanyang guro, sa hindi malamang dahilan, bumagsak siya sa lupa at kasabay nito ang buong puwersa niyang paghawak sa kanyang tiyan.
Halos mamilipit na siya noon sa sakit na para bang hinahalukay ang kanyang sistema. Wala naman siyang magawa kundi ang humawak lamang sa kanyang tiyan, bitbit ang panalangin na sana'y makaligtas siya sa ganoong sitwasyon. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, unti-unti namang naramdaman ni Edmundo ang pagkawala ng kanyang wisyo. Paggising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili katabi ng kalansay ng tao. Halos hindi na niya makilala ang taong yon sa kadahilan ng hanggang buto na simot ang laman nito. Nang medyo makaramdam na siya ng lakas sa katawan niya, dahan-dahan naman siyang tumayo. Hinanap niya pa ang kanyang guro, ngunit bigo siyang matagpuan yon sa anumang sulok ng kanyang tahanan. Sa pagbalik niya sa kinaroroonan ng kalansay, doon niya tuluyang napagtanto na ang nilalang na yon ay ang kanyang mismong guro. Bagaman mahirap paniwalaan, hindi niya maipagkakaila ang mga gutay-gutay na damit na nagkalat sa sahig. Sa sobrang takot at pagkabahala noon ni Edmundo, dali-dali niya yung iniligpit at kasabay nito ang kanyang mabilisang paglibing ng mga buto sa ilalim ng kanyang bahay. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, minabuti niyang magkulong sa kanyang kwarto. 3 araw siyang nanatili roon, walang pagkain at tubig na magbibigay ng lakas sa katawan niya. Pero alam niyo ba, na ayon sa salaysay nitong si Edmundo, ni katiting na pagkagutom sa loob ng 3 araw, wala siyang naramdaman. Dagdag pa niya na, ang pakiramdam niya, para siyang nakadroga. Busog na busog at hindi nakakaramdam ng anumang antok. Nagbago lamang ang kanyang nararamdaman sa pagtungtong ng araw ng Biyernes. Kinagabihan noong araw na yon, may nararamdaman siya sa kanyang tiyan na parabang unti-unting kumakain ng kanyang sistema. Dahil sa ganoong pangyayari, minabuti niyang lumabas ng bahay para magpahangin. Habang nagmamasid siya sa buong paligid, may nasipat siyang isang maliit na kambing na pagala-gala sa labas ng bakuran niya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa hayop, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang masipat na nasa kamay niya na pala ito. Hindi niya alam kung papaano niya nakuha ang bagay na yon, pero minabuti niyang ituon na lamang ang kanyang wisyo sa karneng nasa ilalim ng mga balahibo nito. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla naman niyang binutas ang tiyan nito at mabilisang hinigop ang dugo na naroon sa sistema ng kambing. Hindi niya yun tinigilan hanggang sa wala na siya doong makuha na parabang uhaw na uhaw siya sa dugo. Pagramdam ni Edmundo na medyo busog na siya, tinapo na niya ang katawan ng kambing habang dahan-dahang humihinga ng malalim. Sa isang iglap, naramdaman ni Edmundo ang pagkawala ng sakit sa kanyang tiyan at kasabay nito ang pagtalas ng kanyang pang-amoy at paningin. Maya-maya pa, nagpasya siyang lumibot sa kanilang baryo para maghanap ng mga hayop na kanyang mabibiktima. Hanggat maaari, iniiwasan ni Edmundo na makasalamuha ng mga ordinaryong tao, gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung ano maaari niyang magawa sa mga ito. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang kanyang ganoong gawain. Kahit anong pagsisikreto niya sa pagpatay niya ng mga baboy at kambing, unti-unti na yung napapansin ng kanyang mga kababaryo. Hindi naglaon, pumutok ang balita sa kanilang lugar ukol sa nilalang na kumakain ng hayop. Dahil sa ganoong pangyayari, mas lalo pang humigpit ang kanilang baryo tuwing gabi, gawa ng kahit saang lugar na merong nakakulong na baboy at kambing ay merong mga bantay. Noong una, medyo natiis pa ni Edmundo. Subalit pagkaraan ng 3 araw, muli na naman siyang inatake ng kanyang sakit. Sa unang pagkakataon, doon niya nasaksihan kung papaano nilapa ng kanyang sarili
ang isa sa mga kababaryong kilala niya ng husto. Kahit anong pagpupumigil ang kanyang gawin, tila bang hindi niya yun magawa-gawa na para bang may sariling buhay ang kanyang katawan. Ayon kay Edmundo na kapag nakakatikim siya ng dugo ng tao, hindi na niya nagagawa pang pigilan ang patuloy na pagtikim nito. Titigilan niya lamang ang pagkain yon sa oras na buto na lamang doon ang matira. Matapos niyang makapatay ng kauna-unahan niyang biktima, doon na nagbago ang kanyang sarili. Kung noon ay nagagawa niyang maligo 1 beses sa 2 araw, ngayon halos kahit 1 beses sa 1 buwan ay hindi niya magawa. Nagsimula na ding bumaho ang kanyang katawan, indikasyon na mayroong nangyayari sa kanyang kakaiba. Dahil sa biglaang pagiging dugyot nitong si Edmundo, kaya na may ang iilan sa kanila, siya ang itinuturing na aswang sa kanilang lugar. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na sarado na ang utak ng mga ito. Habang patuloy siyang kinukutsa ng mga taong yon, mas lalong lumalakas ang kanyang hangarin na gumanti. Hindi naglaon, nadatna na lamang ni Edmundo ang kanyang sarili na tuluyan ng tinanggap ang bago niyang katauhan. Sa paglipas ng taon, marami nang napatay itong si Edmundo. Karamihan dito bago niya kainin pinaglalaroan niya pa. Ang iilan sa mga karumal-dumal na kanyang ginawa ay ang pag-utos sa kanyang biktima na patayin ang kanilang sarili sa harapan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kapag nararamdaman na niyang malapit na yung bawian ng buhay, gumagawa siya ng sabulag sa katawan nito upang hindi yun mapaglamayan ng mga taong nagmamahal doon. Meron kasi siyang kakayahang pumasok sa loob ng bahay ng isang pamilya kahit wala siya doong pahintulot. Bago niya makuha ang bangkay ng namatay, ginagamitan niya yon ng aral na maihahalin tulad mo sa kakayahan ng isang balbal para magawa niya yung mailabas nang walang kahit na anong tunog. Kaya niya ding paglahuin ang kanyang sarili tuwing umaga, gamit-gamit lamang ang mga usal na kanyang natutunan sa kanyang guro. Pagtatapat pa ni Edmundo na kaya ginagamit ng mga balbal ang katawan ng saging sa kadahilan ng madali yung nababalutan ng sabulag dahil sa malambot nitong katawan. Bagaman maraming uri ng sabulag, ang kilala lamang ng karamihan ay ang sabulag sa saging na siyang pangunahing kakayahan ng mga balbal. Pero alam niyo ba, na kapag ang ginagamit na sabulag sa isang yumao ay sanga ng puno ng mangga, napakalabo na nitong mabasag. Kahit ilang ulit mo pa yung ilabas sa bintana, hindi magbabago ang anyo nito. Para mabasag ang ganoong kalakas na sabulag, kinakailangan mong sunugan ng sanga ng mangga ang hintuturunang na mayapa para magawa mo yung makumpirma. Dahil sa mga ganoong pangyayaring nararanasan ng kanyang mga kababaryo, kung kaya't huli na ng mapag-alaman ni Edmundo ang tungkol sa pagdayo sa kanilang lugar ng isang matandang albularyo. Hindi niya alam pero magmula noong nadapo ang albularyong yun sa baryo nila, tila bang palagi nang mainiti ng kanyang ulo. May mga pagkakataon ding nais na niyang umalis doon sa kadahilan ng kahit gabi, merong hindi maipaliwanag na init ang nararamdaman ng kanyang katawan. Isang hapon, habang nagsasampay siya ng karne sa bubong ng kanyang bahay, dumating ang matandang manggagamot. Alam niyang yon ang nagpapahirap sa kanyang kalagayan, gawa ng kitang-kita niya ang mga kakaiba nitong abubot sa katawan. Edmundo, habang maaga pa may pag-asa ka pang magbago. Alam ko nang tungkol sa iyo at sa kung anong mga napagdaanan mo. Nabulag ka lang, iho. Hayaan mong paliwanagin kong madilim mong puso. Bungad na wika ng matanda pagpasok nito sa kanyang bakuran.
Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, kampante naman siya doong tumalikod habang nananatiling walang imik. Bago siya pumasok sa loob ng kanyang bahay, muli siyang sumipat sa matanda habang sumasagot ng, "Wala kang pakialam sa pagkatao ko. Manahimik ka na. Pwede ba?" Kasabay ng pagbitaw niya ng mga katagang yon, ay siya namang padabog niyang pagsarado ng pinto. Habang nagpapahinga siya sa loob ng kanyang bahay, hindi niya maipagkakaila ang pananatili sa labas ng matanda. Minabuti naman niyang wag na lamang yung pansinin sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na hindi naman yun magtatangkang pumasok. Mas ninais pa niyang mabigyan ng atensyon ng mga karneng katatapos pa lamang niyang katayin dahil ang iilan sa mga ito, karne ng mga kaibigan niyang minsang tumalikod sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, wala siyang ibang naiisip kundi ang labis na puot sa mga tao. Kinagabihan, habang naghahanda si Edmundo sa pagpapalit ng anyo, nakarinig siya ng mga kaluskos sa labas ng kanyang bahay. Dala ng kanyang kuryosidad, dahan-dahan naman niya yung pinatingnan sa kanyang mga alagang sigbin, subalit sa hindi malamang dahilan, ni isa sa mga alaga niyang yun walang nakabalik. Dahil sa mga nangyari, hindi na siya nag-atubili pang magpalit ng anyo at kasabay nito ang mabilisan niyang pagbukas ng pinto. Pag-ikot ng kanyang paningin sa paligid, bumungad sa kanya ang matandang tulala na merong kaluluwang nagliliwanag sa likod nito. Pagsilay niya sa kaluluwang yon, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang alaala ng kanyang mga magulang noong bata pa lamang siya. Kitang-kita niya yung masayang nakikipaglaro sa kanya na para bang wala ng wakas ang magagandang alaala na minsan niyang naranasan. Nakikita mo ba ang kalagayan mo noong bata ka pa? Hindi ka ganyan, Edmundo. Isa kang ordinaryong tao na may mabuting puso. Subalit hindi mo kasalanan kung bakit nagkaganyan ka. Ginusto mo yan dahil naging malupit sa iyo ang iyong kapaligiran. Naiintindihan kita, kaya naparito ko para gamutin niyang sugat mo. Mahinahong wika ng matanda habang naglalaho ang kaluluwa. Dahil sa sinabi nito, mas lalong uminit itong si Edmundo. Walang awa niyang sinunggaba ng albularyong yon na para bang labis ang kanyang paghahangad na kitilan yon ng buhay. Lahat ng taktika sa pakikipaglaban ay kanya nang ginawa, subalit pagdating sa huli, nanatili siyang bigo. Nang dumating na sa puntong wala ng pagpipilian itong si Edmundo, pinili na lamang niyang makipagsabayan sa albularyo. Hindi na siya nag-alangan pang sagupain ang mga usal nito na nakakalat sa paligid, na para bang nais na din niyang tapusin ang kanyang paghihirap. Habang unti-unti siyang nanghihina sa harapan ng matanda, kitang-kita naman niyang hindi yun gumagalaw na para bang naghihintay yun sa kanyang susunod na hakbang. Makalipas lamang ang ilang minuto, wala na ngang nagawa itong si Edmundo kundi ang bumalik sa kanyang dating anyo. Sa muling pagsilay sa kanya ng matanda, nasipat siya nitong tulala habang tumutulo sa kanyang mga mata ang kanyang luha. Maya-maya pa, pagramdam niyang ilang dipa na lamang ang layo sa kanya ng albularyo, kusa na niyang ibinuka ang kanyang mga balikat, indikasyon na buong puso na niyang tinatanggap anuman ang parusa nitong nais ipataw. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala nang iniisip noon si Edmundo kundi ang kung ano ang magiging mga huling sandali ng kanyang buhay. Habang pinakikiramdaman niya ang kanyang katawan, bigla naman siyang hinila papatayo ng matanda, sabay tanong ng, Naantig ako sa istorya mo. Maaari bang sa huling pagkakataon, bago ka man lang mamaalam,
Maibahagi mo sa akin ang istorya ng buong buhay mo. Matapos nitong makapagsalita, umupo yun sa kanyang harapan habang naghihintay ng kanyang mga kasagutan. Dahil sa mga nangyari, inisip na lamang ni Edmundo na ang pagkakataong yon ang pinakamainam na paraan para magawa niyang maituwid ang kahit kahuli-hulihang pagkakamali ng kanyang buhay. Nang marinig naman ng matandang albularyo ang kanyang pagsang-ayon, nakinig ito sa kanya buong magdamag hanggang mag-umaga. Wala na sila doong ginawang kakaiba kundi ang mag-usap. Sa pagsikat ng araw sa kalupaan, minabuti naman ni Edmundo na wag nang umalis sa kanyang kinauupuan. Masaya siyang sinalubong ang sinag ng araw na parabang sa puntong yon, alam na niyang doon na magwawakas ang kanyang buhay. Habang nasusunog ang kanyang mga balat dahil sa init, nakangiti naman siyang nakatitig sa matanda habang hinihintay ang kanyang huling hininga. Nang mawalan na ng buhay itong si Edmundo, dinala ng albularyo ang kanyang labi sa bahay nito. Inilibing siya nito ng payapa, kalakip ang lahat ng masasalimuot niyang karanasan noong minsan siyang pinagkaita ng tadhana. Pero ayon sa albularyo, ang pinaka nagpakilabot sa kanya sa istorya ni Edmundo ay yung binanggit nito, yung katagang sinambit ng matandang aswang na, "Kainin mo ang laman ko." Okay, opinyon ko sa kwento. Pasintabi muna tayo sa mga kumakain habang nakikinig. Though alam ko naman na karamihan sa ating mga listener talagang brutal. Isipin nyo nga, ginagawang pampatulog yung mga ganitong klaseng nakakatakot na kwento. Saan kayo nakakita ng ganun? Ako kung bago-bago lang ako makikinig sa sarili kong channel, baka bagungutin pa ako Pero kayo, iba. Solid talaga kayo. Masasabi ko sa kwento ni Edmundo, sobrang nakakalungkot. Na tama lang rin na tinapos yung buhay niya. Kasi habang ninanarrate ko, ine-expect ko na babaguhin pa ng albularyo si Edmundo na para bang nakaka-guilty lang na ang daming pinatay ng tao ngayon So dapat ang pataw na parusa sa kanya, kamatayan lang din. So nangyari nga, namatay din sa dulo si Edmundo, which is para sa akin, solve na solve ako dun. Na hindi na siya binigyan pa ng tsansang magbago kasi sa dinami-rami ng pinatay nito, wala nang iba pang pwede, di ba? Hindi na siya pwedeng magbago talaga Yung, kumbaga, nakakain na siya ng iba't ibang klase ng karne. So, hahanap-hanapin niya pa yon. Kahit anong galing, kahit anong tindi ng albularyo na magpagaling ng isang aswang, para sa akin nakaka-guilty yon. Kasi nga, marami siyang pinatay. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.